So, babasahin ko sa inyo yung message sa atin ni Ropa. So, sabi niya, Boss Oblado, I've been listener, viewers for almost a year now. Wait lang, hindi ko makita. Angas ng bikes mo, need ko lang ng thoughts mo. May ka-workmate ako na nag-date kami twice. First and second date went well. Okay, ano yung went well, Ropa? Sana na-explain mo na maayos. Pero upon inviting her on our third date, na sana nag-reschedule siya. And during our rescheduled date naman, bigla naman nag-cancel. So, syempre, tayo accept lang. Hindi naman natin control yon. So, I went no contact for a while. Ngayon, lately, nag-message siya bigla to have coffee during our work shift. Pero to go. As in, on the fly na coffee break. I'm starting to wonder kung okay pa ba itong i-pursue or hanap na lang ng iba. Pahid na lang identity ko, please. So, naka first and second date na kayo. So, my question is, ano nangyari sa first and second date? Nag-kiss ba kayong dalawa? Anong klaseng date ba yung sinasabi mo, Ropa? Tara. Kasi, kung let's say, kasi kung ang nangyari sa first date mo at sa second date mo ay same lang naman, then expect mo, maboboard yung babae na yan, Ropa. Sa first date kasi, dun mo malalaman na pwede magkaroon ng second date. Okay? So, since nagkaroon ko ng second date, of course, pwede magkaroon ng third date. My question is, paano nagkaroon ng second date? Yung first date ba na-enjoy yung dalawa? At paano nagkaroon ng third date at bigla niyang nireschedule, Ropa? Ano yung reason niya? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin. Kasi kung reasonable naman, then wag mo sukuan, di ba? Pwede ka pa rin mag-aya sa kanya. Pero kung very lame naman yung reasons niya, then alam mo na talagang medyo baka sumablay ka or sumablay ka talaga. Okay? Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo, mga Ropa? Women are emotional creatures, di ba? So since they are emotional creatures, they always based on how they feel. Correct? So if they always based on how they feel, so expect mo na talagang kada desisyon nila nanggagaling sa nararamdaman nila. So ano ang naramdaman niya during the first date and the second date? Ano nangyari? So ano yung lagi ko sinasabi sa inyo madalas pag first date? So dapat talagang siya yung magkikwento sa inyo. Siya yung mag-share ng kung ano-ano sa atin, di ba? Kumbaga, kailangan ma-feel safe siya sa pag-share niya ng kung ano-ano sa atin. Kasi doon mo pinapalalim ang kanyang nararamdaman. Kasi ang tao, the more na nag-share ng mga personal things, the more na nagtitiwala siya sa iyo. And the more na nagtitiwala siya sa iyo, of course, she feels safe sa iyo. Gets? At pwedeng lagi ka na niyang pagsasabihan ng mga secret lang. O secret lang natin dun dalawa kasi ako lang doon sinabi. So, kung ganyan, Ropa, na bigla niyang kinancel, ibig sabihin, yung first and second date, maybe hindi mo na-penetrate or hindi ka umabot doon sa deep rapport. Yan ang nakikita ko. Yes, oo, naging masaya yung date nyo, happy kayo. Pero ano yung lagi ko sinasabi sa inyo na dapat nyo gawin? Push and pull. Di ba? So, hindi pwedeng mag-stick ka doon sa isang kwento lang. Dapat iba-iba. Di ba? Dapat iba-ibang tema. Dapat iba-ibang story. Dapat iba-ibang kwentuhan. Dapat iba-ibang pangyayari. Kaya nga pinaka-easiest way na pwede mong i-share sa sarili mo is yung nung bata ka. Kung ano yung mga embarrassment or yung mga kung saan ka masaya nung bata ka, kung ano yung madalas mong gawin nung bata ka, kung sino yung madalas pagalitan sa inyo, magkakapatid, kung sino yung madalas paluin sa inyo magkakapatid. Di ba? Yun yung mga makakakonek sila sa inyo. Yun ang pinakamabilis kumunek sa tao. Kasi nga, parehas kayo naging bata dati. Gets? Kasi Ropa, kung nag-play safe ka during the first date and the second date na hindi mo man lang na-touch or nahawakan ang kanyang kamay or ang kanyang balikat or ang kanyang likod or hindi mo man lang siya naalalayan or kasi napaka-importante ng touch, mga Ropa. Kasi dun mo binibreak yung barrier. Kasi pag walang touch, especially sa first date, lalo na sa second date, so ibig sabihin, Ropa, hindi mo pino-forward yung game mo or hindi ka nagmo-move forward sa game mo. Kahit yung simpleng touch sa kamay or inaalalayan mo siya, simpleng touch sa likod, pinapauna mo siya, di ba? O yung unang pagkikita nyo pa lang, gusto mo na siyang i-hug. Eh, saan ka galing? Sabihin mo, oh, where's my hug? Di ba? Or, baby, magbeso-beso ka. Kailangan mong i-break yung pattern. Hindi pwedeng kayong dalawa nagkakapaan. Hindi pwedeng kayong dalawa is nagpapakiramdaman. Kailangan ikaw ang mag-move. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang gagawa ng way. Okay? Para ma-break mo yung pattern niya kung paano siya mang-reject ng lalaki.
Gets? Kasi for sure, may mga ibang nakadate na rin yung mga lalaki. At meron yan, okay, sabihin na natin hindi siya aware kung paano siya mang-reject ng mga lalaki. Pero yung pattern niya na, okay, pag ganito ginawa niya or pag wala siyang ginawa, I won't consider na yung third date namin dalawa. Gets mo? Pero ang sabi mo, nakapag-schedule kayo ng third date. Tapos bigla niya kinancel. So ito na yung shit test, Ropa. Pwedeng shit test niya to sa'yo eh. Pwedeng nakita niya siguro sa first and second date, okay naman. Kaso nga lang, hindi ka umaabot doon sa deep rapport. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, the easiest way to talk pag sa deep rapport na is yung childhood mo. Childhood story mo. Gets? Kasi sigurado makakakonect siya, Ropa. Kasi naging bata rin siya minsan. At the more na nagsishare siya about sa childhood niya, the more na mas kukonect siya sa'yo, Ropa, or the more na magkakaroon kayo ng mas connection dalawa. Gets? Ngayon, kung itutuloy mo pa ba yan, much better na intayin mo na siya yung mag-aya talaga. Yung inaya ka niya mag-copy ng tugo, hindi ibig sabihin yan, may pag-asa na ulit. Kasi napakasimple lang yan. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung aayain mo uli, wag mo na siyang yayain, Ropa. Intayin mo yung counter offer niya. Which is, sabi mo nga, niyaya ka niya mag-copy. Pero tugo lang. Dapat, hindi ka pumayag. That's ang sinabi mo, di lumabas na lang tayo mamaya. Mag-copy na lang tayo mamaya. Di ba? Bakit tugo? Eh, di labas na lang tayo mamaya. Total, di naman natuloy yung ano natin. Labas natin yung nakaraan. Free ako ng ganitong oras. Something like that. Di ba? Pero since nangyari na nagtugo kayong dalawa, then, much better na hintayin mo na lang yung counter offer niya. Kung mag-o-offer pa siya uli, or kung magme-message pa sa sa'yo uli, na lumabas kayong dalawa. Kasi, Ropa, nakikita ko dito, hindi mo na penetrate eh. Hindi ka kumonek sa kanya emotionally. Oo, masaya. Walang problema. Pero yung iba yung connections eh. Iba yung gumagawa ka ng sarili nyong chemistry eh. Di ba? Iba yung you are creating attraction eh. Gets? So, the best way to create more attraction is to connect with her emotionally. But I think, hindi ka nakakonect. Nakakiss ka ba? Hindi mo naman sinabi sa akin eh. Kung nakakiss ka, ibang usapan yun, Ropa. Pero like I said, pwedeng hindi ka talaga kumonek sa kanya emotionally. And yung pagka-cancel niya ng third date nyo, maybe her shit test. Okay? So mga Ropa, by the way, suot pala natin, of course, Archer Athletic Riding Jersey. So makikita nyo sa Shopee yan, mga Ropa, lalagay ko dyan sa description below para makita nyo at ma-click nyo kung saan kayo pwedeng bumili. Okay, Ropa, yun na nakikita ko dyan. Hindi ka naka-connect sa kanya emotionally, and ngayon, sinishit test ka niya. So, for you to pass the shit test is wala kang dapat gawin. Hindi mo siya dapat yayain uli. Hayaan mong mag-offer siya. Since siya yung nag-cancel, then wait for her counter offer. Ngayon, kung di siya nag-offer, you need to move on, Ropa. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa.